Magandang araw mga Lods, sa nakaraang episode, biglang napansin ni Loki ang espada ni Hoshigani. Kaya tinanong ni Kisagari si Loki kung may alam ba siya tungkol dito. Agad namang sumagot ng oo si Loki pagkatapos nito. Isang bagong kobold ang nakakagulat na lumapit upang salakayin si Kisagari. Kaagad, sinabi ni Hoshigani kay Kisagari na siya naman. Bukod dito, sinabi rin niya sa kanya na ipakita sa kanya kung ano ang kanyang makakaya. Sa isang iglap, ginamit ni Kisagari ang kanyang makapangyarihang espada para wasakin ang halimaw. Ngunit sa hindi inaasahan, ang kobold na ito ay mas malakas kaysa sa inaakala niya. Nagawa pa niyang harangan ang pag-atake ni Kisagari at gumawa ng counterattack na naging dahilan upang mapa-atres si Kisagari. Gayunpaman, sinabihan siya ni Hoshigani na manatiling alerto dahil ayon sa kanya, ang kobolds ay matatalino, hindi tulad ng mga goblins. Dagdag pa niya, mayroong dalawang paraan upang mapabagsak ang isang kaaway na may kalasag. Maaari niyang masira ang kalasag sa pamamagitan ng puwersa, o gumamit ng isang pagkukunwari upang makalampas dito. Bilang resulta ng pagtuturo ni Hoshigani, nagawang talunin ni Kisagari ang kobold na ito. Samantala, sa isip ni Hoshigani, mas magaling si Kisagari kaysa inaakala niya. Baka iimbitahan niya talaga siya. Mahusay Kisagari, wika pa ni Hoshigani. Agad namang nagpasalamat si Kisagari. Kasunod nito, sinabihan ni Hoshigani si Kisagari na dahil maganda ang kanyang ginawa niya, hahayaan niya siyang harapin ang malaki. Ngunit naguguluhan si Kisagari sa kanyang sinasabi. Kaya ipinaliwanag niya sa kanya na ang paglilitis ay nasa harap ng silid ng boss. Ito ay tinatawag na mini-boss. Makalipas ang ilang sandali, nakaharap na nina Kisagari at Hoshigani ang mini-boss na level 15 Kobold General. Agad-agad, sinabihan ni Hoshigani si Kisagari na magsisimula sila sa pamamagitan ng pagtamba sa mga tagasunod. Agad namang sumang-ayon si Kisagari sa kanya. Sa isang kisap mata, agad na napaslang nina Kisagari at Hoshigani ang mga alagad ng Kobold General. Gayunpaman, pareho silang natigilan matapos ang biglaang pag-atake ng Kobold General. At ang nakakagulat pa, isang bagong hanay ng mga pangkalahatang disipulo ng Kobold ang lumitaw na naman sa eksena. Kaya ayon kay Kisagari, mukhang walang kwenta ang pagpatay sa mga tagasunod. Sa sandaling ito, sinabi ni Hoshigani na mabilis ang pag-uptake ni Kisagari. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung ano ang pipiliin niyang gawin sa sitwasyong iyon. Agad namang sumagot si Kisagari at sinabi na itutumba niya ang maliliit sa isang iglap, pagkatapos ay ituon ang pansin sa pangunahing banta. Dahil doon, napangiti si Hoshigani at sinabing tama. Pagkatapos nito, inanyayahan niya itong isakatuparan ang planong iyon. Gayunpaman, habang pareho silang nakikipaglaban sa mga kobold, sinabi ni Kisagari na alam niyang hindi yun ang pinakamagandang oras para magtanong. Ngunit tinanong pa rin niya si Hoshigani kung ayos lang ba ang kanyang guild sa pagsalakay sa kanya sa piitan o dungeon. Kaagad, sumagot si Hoshigani at sinabing ayos lang. Dagdag pa niya, plano rin niyang umalis sa guild na iyon. Kaya naman nagulantang si Kisagari sa kanyang narinig. Gayunpaman, sinabihan siya ni Hoshigani na mamaya na ang kwentuhan at tapusin na iyon. Sa hindi inaasahan, biglang sumulpot si Kisagari sa harapan ng general ng Kobold at nagawa niyang diretsyong laslasin ang tiyan nito. Kasunod nun, tinawag ni Kisagari si Hoshigani. Agad namang tumugon si Hoshigani at sinabi na susundan niya ito ng pag-atake. Ngunit sa hindi inaasahan, isang grupo ng mga kobold ang biglang lumitaw bago pa man mailunsad ni Hoshigani ang kanyang pag-atake. At dahil doon, nagpasya silang dalawa na umatras. Bilang resulta, ninas si Hoshigani at sinabing malapit na sana tayo, na parang hindi sapat na inis ang pakikitungo kay Kakero. Higit pa rito, nagtaka si Hoshigani kung ano ang gusto ni Kakero. Iniisip din niya kung gusto ba nitong magsimula ng guild kasama niya. As if naman, jackass. Dagdag pa niya, kung kailangan niyang patuloy na makipagtambol kay Kakero, mag-isa na lang siya sa halip. Sa kabilang panig, tinanong ni Kisagari si Hoshigani kung talaga bang aalis siya sa kanyang guild. Higit pa rito, hindi siya makapaniwala na aalis siya sa Bloodshine, na siyang pinakamalaking guild doon, nang ganoon. Subalit sinabi ni Hoshigani na seryoso siya. Kaya naman talagang nabigla si Kisagari sa kanyang narinig.
Alinsunod sa babaeng ito, mayroon itong mga benepisyo, ngunit ito ay higit na problema kaysa sa halaga nito. Kung iisipin lang iyon, ay sapat na para menas siya. Samantala, sinabi ni Hoshigani na gagamitin niya ang mga kobold na iyon para maibsan ang kanyang stress. Dagdag pa niya, ang kanyang kakayahan ay isang malawak na pag-atake. Ito ay nagiging medyo mahina laban sa isang target. Ngunit ang nakakagulat, biglang ginamit ni Hoshigani ang kanyang kakayahan at sinabing, "Dinggin niyo ako, mga bituin." At bumaba na parang ulan. Bilang resulta, umulan ng naglalagablab na mga bituin sa lugar na iyon. Dagdag kaalaman mga Lods, ang Tir na Nog ay isang mythical realm ng Irish folklore, na kilala bilang the Land of the Young or the Land of Youth. Ito ay kumakatawan sa ibang daigdig na paraiso kung saan ang mga naninirahan ay hindi tumatanda at sikat sa alamat ng Oshin at Niv. Kaya naman, ayon kay Kisagari, kahit na ito ay hindi gaanong makapangyarihan kung minsan, iyon pa rin ay hindi ka panipaniwala. Na-refresh ang pakiramdam ko ngayon. Ang natitira na lang ngayon ay ang huling boss. Sambit ni Hoshigani. Gayunpaman, sinabi niya kay Kisagari na magpahinga lang muna bago iyon. Sa puntong ito, tinanong ni Hoshigani si Kisagari kung narinig na ba niya ang dakilang bayani noon. Agad namang nagtanong si Kisagari kung hindi ba ang dakilang bayani ang unang adventurer sa Japan na nag-alis ng heroic rank dungeon. Bukod dito, sinabi rin ni Kisagari na sa tingin niya ay ang pangalan ng taong iyon ay. Ngunit hindi niya natapos ang kanyang mga salita nang biglang sumabat si Hoshigani at sinabi na ang pangalan ng taong iyon ay Michinaga Dojiro. Ngunit ayon kay Hoshigani, iyon ang dati niyang pangalan. Dagdag pa niya, pagkatapos magpakasal ni Michinaga Dojiro, siya ay naging isang Hoshigani. Sa madaling salita, siya ang kanyang lolo. Higit pa rito, ang espadang iyon ay isang bagay na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo. At hindi lang iyon. Laging kinukwento sa kanya ng lolo niya ang lahat ng uri ng kwento. Tungkol sa mga mapanganib na paglalakbay, kasama niya ang kanyang mga kasama upang tuklasin ang hindi kilalang mundo. Hindi mapipigilan ng sinuman o anumang bagay. Bilang karagdagan kay Hoshigani, gusto niyang maranasan din ang ganitong uri ng fairy tale adventure. Iyon ang dahilan kung bakit pinaplano niyang magsimula ng sarili niyang guild sa malapit na hinaharap. Sa hindi inaasahan, biglang sinabi ni Hoshigani kay Kisagari na ipahiram sa kanya ang kanyang lakas kapag dumating na ang oras na iyon. Ayon kay Kisagari, kung ayos siya na naroon siya, kung gayon siya ay magiging masaya. Ngunit hindi man lang natapos sa pagsasalita si Kisagari. Nang sabihin ni Hoshigani na sapat na ang kwentuhan dahil, ayon sa kanya, mahaba na ang oras ng kanilang pahinga. Kaya naman niyaya na niya itong pumunta sa silid ng boss. Makalipas ang ilang minuto, sa wakas ay narating na nila ang silid ng Boss Kobold. Gayunpaman, sinabihan ni Kisagari si Hoshigani na maghintay dahil ayon sa kanya, may mga tao doon. Siguradong nakuha mo na ang iyong matamis na oras. Wika pa ni Kakero. Dagdag pa niya, hinihintay niya si Hoshigani. At para kay Kisagari na isang walang kakayahang basura. Gayunpaman, agad na tinanong ni Hoshigani si Kakero kung ano ang ginagawa niya doon. Ngunit tinanong din siya ni Kakero kung hindi ba halata na nandoon sila para tulungan ang kanyang mga kaibigang hindi mapapalitan. Sa isip ni Kisagari, iyon ay walang kwentang mga salita galing kay Kakero. Bilang karagdagan kay Kakero, pumunta siya doon para siguraduhing walang ginagawang padalos-dalos ang kanyang mga kaibigan. Bukod dito, sinabi rin niya na binigyan pa sila ng kanyang ama ng mga bagong gamit sa kanyang kahilingan. Kaya naman tinanong siya ni Hoshigani kung hahamunin niya ba ang boss o hindi. Gayunpaman, sinabi rin niya na first come, first serve. Kaya ang karapatan ay kanya. Kahit na ayaw niyang hayaan siya nito. Samantala, ang karapatang hamunin ng boss ay mapupunta sa kung sino ang mauunang makapasok doon. Ito ay isang hindi sinasabing tuntunin sa mga adventurer. Pastahan tayo, sambit ni Kakero. Pagkatapos ay sinabi niya kay Hoshigani na papatunayan niya sa kanya na siya ay seryoso sa pagpuntirya para sa tuktok. Dagdag pa niya, makikita ni Hoshigani ang kanyang tunay na kaluwalhatian sa paggalaw. Sa kabilang banda naman, sinabihan ni Kakero sa kanyang mga kaibigan na ang brain-dead bullshitter na si Kisagari ay nakatitig lang sa kanila na parang tulala. Gayunpaman, sinabihan lang ni Hoshigani si Kisagari na titingnan lang nila kung ano ang kanilang makakaya.
Agad namang sumang-ayon si Kisagari dahil ayon sa kanya, maari nilang hamanin ang boss sa ibang pagkakataon. Sa kabilang dako, nagmamasid lang si Loki sa kanila. Gayunpaman, nagalit siya kay Kakeru dahil sa lakas ng loob niyang kutsain si Kisagari. Sa sandaling ito, makikita natin ang boss ng Kobold Settlement, ang Kobold King na nasa level 20. Bilang karagdagan sa pagkakaroon ng parehong kasanayan tulad ng Goblin King, Summon Underling. Nagtataglay din ito ng makapangyarihang kasanayan na tinatawag na Thundering Blade. Nang walang kung ano-ano'y, nagsimula na ang labanan sa pagitan ng grupo ni Kakeru at ng mga halimaw na ito. Gayunpaman, ayon kay Kisagari, ayaw niyang aminin ito, ngunit ang grupo ni Kakeru ay walang duda na malakas. Siguradong matatalo nila ang Kobold King. Gusto mo ang nakikita mo, Hoshigani. Ito ang aking kapangyarihan. Wika pa ni Kakeru. Ngunit ang nakakagulat, biglang ginamit ni Loki ang kanyang kakayahan at inutusan ang Kobold King na mapuno ng kabaliwan at maging isang malupit at dapat magdulot ng pagkawasak sa mundo. Kaya naman natigilan si Kisagari sa puntong ito. Bigla-bigla, ang Kobold King ay agad na umabot sa level 25 na may status na Berserk. At dahil dito, naguluhan si Kakeru kung ano yun. Sa isang iglap, biglang lumapit ang Kobold King para salakayin si Kakeru. Malas lang niya, hindi niya nagawang iwasan o harangan ang pag-atake ng Kobold King. Kaya naman direkta siyang tinamaan nito, na naging dahilan upang tumilapon siya. Sa kabilang panig, naguguluhan din si Hoshigani sa kung ano ang nangyayari. Kaya naman tinanong ni Kisagari si Loki kung ano ang ibig sabihin noon. Agad namang sumagot si Loki at sinabi sa kanya na malamang ihalata iyon. Dagdag pa niya, iyon ang kanilang parusa sa paghadlang kay Kisagari. Balik sa laban, walang magawa si Kakeru sa puntong ito. At nang malapit ng wakasan ng Kobold King ang kanyang buhay, biglang pumasok sa eksena si Hoshigani at nagawa niyang harangan ang espada ng Kobold King na ito. Gayunpaman, ayon sa kanya, iyon ay isang katawa-tawang lakas. Sa kabilang panig, tinanong ni Loki si Kisagari kung sigurado ba siyang tatayo lang siya doon. Bukod dito, sinabi rin niya sa kanya na si Hoshigani ay malalagay na sa panganib sa ganoong antas, kaya naman sinabihan ni Kisagari si Loki na siya ay kakilakilabot. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang sinipa ni Kisagari ang mukha ng Kobold King. Pagkatapos nun, sinabihan niya si Hoshigani na ilayo doon si Kakeru at ang iba pa. Sinabi rin niya na tatapusin niya ang halimaw na iyon. Gayunpaman, galit na sinabihan ni Kakeru si Kisagari na itigil na ang panloloko dahil ayon sa kanya, walang paraan na matatalo iyon ng isang basurang tulad niya. Ngunit hindi na lang siya pinansin ni Kisagari. Sa kabilang panig, sumang-ayon si Hoshigani kay Kisagari at pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na iiwan niya iyon sa kanyang mga kamay. Ngunit sinabihan din siya nito na huwag ipilit ang sarili. Samantala, mamulong si Kisagari at sinabing sana lang. Panatilihin ni Loki ang mga uri ng mga trick sa isang minimum. Kasunod nito, bigla niyang tinawag si Luffy. Bilang resulta, talagang nagulantang si Kakeru. Napatanong pa siya kung ano ang bagay na iyon. Sa kabilang banda naman, agad na na-inlove si Hoshigani kay Luffy dahil sa napaka-cute nito. Ngayon, gawin na natin ito. Wika pa ni Kisagari. Pagkatapos ay inutusan niya si Luffy na harapin ang mga disipulo ng hari ng Kobold. Agad namang sumang-ayon si Luffy sa kanya. At habang nakikipaglaban si Luffy sa mga Kobold, agad ding inatake ni Kisagari ang Kobold King. Ngunit ito ay talagang malakas. Tumilapon pa si Kisagari dahil sa lakas ng puwersa ng Kobold King. Gayunpaman, desidido si Kisagari na talunin ang Kobold King. At sa kabutihang palad, nagawa niyang tamaan ang katawan ng Kobold King sa pagkakataong ito. Ngunit iyon ay masyadong mababaw. Sa hindi inaasahan, inilabas na ng Kobold King ang kanyang pinakamalakas na kapangyarihan. Gayunpaman, napatanong si Kisagari kung nagawa ba niyang kopyahin ang kakayahan na Thundering Blade. Bigla-bigla, lumitaw ang system na nagsasabing matagumpay na nakopya ni Kisagari ang kasanayan na dumadagandong na talam o Thundering Blade. Samantala, ang kasanayan na Thundering Blade ay maaaring bumalot sa sandata ng gumagamit sa pumipintig na kidlat. Pinahuhusay ang lakas at pierce rate ng mga pag-atake. Bukod dito, maaari itong pansamantalang hadlangan ng mga galaw ng target. Gayunpaman,
Ayon kay Kisagari, siguradong nakakainis itong harapin. Sa isang iglap, inutusan ni Kisagari si Luffy na umatake. Kaya naman agad na ginamit ni Luffy ang kanyang malakas na kapangyarihan laban sa Kobold King. At sa kabutihang palad, nataman niya ito. Subalit sa hindi inaasahan, sadyang napakalakas na ng Kobold King na ito na kahit ang mga pag-atake ni Luffy ay hindi nakakaapekto sa kanya. Ayon kay Kisagari, mukhang lumang galaw na iyon. Kasunod nito, bigla niyang itinaas ang kanyang espada at inactivate ang Thundering Blade skill. Dahil may isa pang epekto ang skill na iyon. Bukod sa weapon buff nito, maaari nitong gamitin ang kapangyarihan ng kidlat upang magpalabas ng pag-atake na awe. Higit pa rito, maaari rin itong masindak ang anumang mga target na tatamaan. Nang walang karagdagang abala, sinugod na ni Kisagari ang Kobold King gamit ang bagong skill na nakuha niya. Gaya ng swerte, matagumpay niyang nasaksak ang puso ng Kobold King na ito. At sinabi niya na iyon na ang katapusan. Kaya naman wala nang nagawa pa ang Kobold King kundi ang sumigaw at umungol ng napakalakas. Samantala, labis na namangha si Hoshigani sa kanyang nasaksihan. Sa sandaling ito, sinabi ni Kisagari kay Hoshigani na tapos na. Good work, Kisagari. Tugon naman ni Hoshigani. Ngunit sa puntong ito, napaisip siya kung sino ba talaga si Kisagari. Sa kasalukuyang panahon, tinanong ni Loki si Kisagari kung kailangan ba talaga niyang pumasok sa paaralan. Dagdag pa niya, ang pagpasok sa isang piitan o dungeon sa halip ay magiging isang mas mahusay na paggamit ng kanyang oras. Gayunpaman, ayon kay Kisagari, kinailangan niyang pumasok sa paaralan upang makapasok sa mga dungeons. Bukod dito, maraming impormasyon tungkol sa mga dungeons sa kanyang paaralan. Maaari siyang makahanap ng ilang mga pahiwatig tungkol sa kung sino ang maaaring naglagay ng sumpa sa kanyang kapatid na babae. Ngunit ayon kay Loki, ang pagpunta sa mga piitan o dungeons ay ang pinakamahusay na paraan para lumakas. Gayunpaman, sinabihan lang niya si Kisagari na gawin ang sa tingin niya ay angkop. Sinabi rin niya sa kanya na tila mayroong isang bagay na kawili-wili sa akademya. Samantala, tinanong ni Kisagari si Loki kung aalis na ba siya. Ngunit sinabi lang sa kanya ni Loki na mag-e-enjoy siya sa show. Sa sandaling ito, sa Tengetsu Academy, sa Room 2A, biglang pumasok si Kisagari sa silid-aralan. Kaya naman nagulat ang kanyang mga kaklase matapos siyang makita dahil akala ng karamihan sa kanila ay namatay na si Kisagari. Gayunpaman, tinanong ng lalaking nasa kaliwa ang kanyang kaibigan kung gaano ba katagal magpapatuloy na magsikap na maging isang adventurer ang taunang iyon. Sa isip ni Kisagari, tila siya ay isinulat bilang patay na. Ngunit ayon sa kanya, walang alinlangan na iyon ay kagagawa ni Kakeru. Sa hindi inaasahan, biglang binati ni Hoshigani si Kisagari. Pagkatapos ay nagpasalamat siyang muli tungkol sa kahapon. Sa isang iglap, binati rin ni Kisagari si Hoshigani. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na siya ang dapat magpasalamat sa kanya para sa napakahalagang pagsasanay. Sa kabilang banda, tinanong siya ni Hoshigani kung paano nila haharapin ang intermediate rank na dungeon na pinangalanang Above of the Dead para sa kanilang susunod na dungeon. At sa isip ni Hoshigani, hindi pa rin niya alam ang limitasyon ng lakas ni Kisagari. Kaya't mabubunyag din niya ang kanyang mga sikreto. Sa kabaligtaran, ayon kay Kisagari, tiyak na naghihinala si Hoshigani sa kanya. Kaya't napagdesisyonan niya na hindi siya dapat maging masyadong marangya, gamit ang kanyang kakayahan sa harap niya mismo. Sa udyok ng sandali, biglang nagtanong ang lalaki sa gitna kung bakit nakipagkaibigan si Hoshigani sa talunan na iyon. Alinsunod sa lalaking ito na nasa kanan, si Hoshigani ay baliw dahil naisip pa niya na pumasok sa isang piitan kasama si Kisagari. Gayunpaman, hindi na lang sila pinansin ni Hoshigani. Pagkatapos, tinanong niya si Kisagari kung libre ba siya sa araw na iyon. At kung gayon, maaari silang pumunta kaagad pagkatapos sa paaralan. Nang walang babala, biglang pumasok si Kakeru sa silid. At sa isang iglap, sinabihan niya si Kisagari na ang lakas ng loob niya na magpakita doon. Subalit sinabihan ni Hoshigani si Kakeru na naniniwala siyang linya niya iyon. Bukod dito, sinabi rin niya sa kanya na siya ang may lakas ng loob na makipag-usap sa kanila. Samantala, umaasa si Kisagari na hindi ito mauuwi sa isa pang abala. Ngunit ang nakakagulat,
Biglang hinamon ni Kakeru si Kisagari na labanan siya. Bukod dito, sinabi rin ni Kakeru na ilalantad niya ang kanyang mga kasinungalingan upang makita ng lahat. Kaya naman napatanong si Kisagari sa puntong ito kung bakit. Sa kabaligtaran, nakangiti lang si Loki sa sandaling ito. Gayunpaman, samantala, tinanong ni Kakeru si Kisagari kung hindi ba't nilinis niya ang dungeon ng mag-isa. Kaya sinabihan niya siyang huwag sabihin sa kanya na siya ay tatakas. Hindi, ako, sambit ni Kisagari. Ngunit bago pa man siya matapos magsalita, bigla siyang sinabihan ni Loki na tanggapin ang hamon ni Kakeru. Ngunit ayon kay Kisagari, ayaw na niyang mag-stand out ng higit pa sa ginawa niya. Dagdag pa, ito ay isang abala lamang. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Loki na iyon ay para mapawi ang kanyang pagkabagot. Pagkatapos nun, sinabi niya sa kanya na dapat niyang sabihin kay Kakeru na dalhin din ang kanyang mga kaibigan. Ayon pa kay Loki, higit sa lahat, nakaharang si Kakeru sa huling dungeon. Kaya oras na para ipakita sa kanya kung sino talaga ang namumuno. Kaya naman sa isip ni Kisagari, siguradong nakakainis kung may mangyari ulit na ganoon. Siguro tama si Loki. Dagdag pa niya, maaaring mas mahusay na ayusin ang mga bagay doon at ngayon pagkatapos ng lahat. Kaya naman sinabihan ni Kisagari si Kakeru na lalabanan niya siya. Hanggang dito na lang sa ngayon. Maraming salamat sa panunood. Sana ay nag-enjoy kayo sa panunood. Kung nais mong magkaroon ng isa pang bahagi ng recap na ito, huwag kalimutan i-like ang video na ito at huwag ding kalimutan na magkomento, mag-share, at mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang content tulad nito. Hanggang sa susunod na mga kapana-panabik na episode, paalam!